I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Naku po mga bes. Nakikita nyo yan? Nasa lamesa, lechon. So pag-usapan natin ngayon tungkol sa baboy. Yan si Secretary Laurel. Nako mga bes, mayroon tayong very good news for everybody. Alam ko, marami na naman magtataas ng kilay. Underestimate na naman nila ang Pangulo dito, no? So dahil baboy yan mga bes, ang sabi ng Pangulo, ito, ang directive niya kay si Secretary Laurel, Alam nyo, natutuwa ako. Bakit kanyo? Magkano ang presyo ng baboy ngayon? 300 plus, di ba? Kung noon, mga kababayan, ang presyo ng bigas, ang pangarap ng Pangulo is mapababa. So, dahil sa 24 kilo ng bigas na yan, tinutulig sa ang Pangulo. Ina-underestimate. Kumbaga, minamaliit ang kanyang kakayahan. Pero hindi nila alam kung gaano katalino ang Pangulo sa mga diskarte niya, yung abilidad niya, yung pamamaraan niya, na kaya niya palang gawin. Dahil nangyari ang 24 kilo ang bigas ngayon na mabibili sa iba't ibang lugar, and dami pong nasayahan. So dahil sa 24 kilo ang bigas na yan, nasupalpal yung mga taong tumutulig sa kanya, especially si Sara Duterte. Di ba? Yan si Secretary Laurel. Ngayon, itong good news na ito, magugulat kayo guys, paano ba ang gagawin ni Pangulong Marcos Jr. na sinasabi niya, ito po ang direktiba niya, na gusto niyang pababain ang kilo ng baboy. Eto na naman po tayo mga bes. Eto na naman tayo. Maraming magtataas na naman ang kilay dito mga kababayan. Hindi na naman nila tanggap. Kasi ipapatupad ngayong July. Pababain ang kilo ng baboy. Anak ng kwago. Sabi ko, parang bumabalik ako sa 80s, 90s. Kasi mababa ang kilo that time. Diba? Na 150. Diba? Mga kababayan. Ngayon, 300 plus. At alam po natin, pinakapangunahang mahal na bilihin yan sa market. Ang per kilo ng baboy. Ngayon, guys, sabi ko, ito si Pangulong Marcos Jr., kakaiba talaga. Kaya maraming nagagalit Bakit? Yung pagmamaliit at pang-aalipos sa kanya, talagang ginagagawa niya ay yung part niya bilang Pangulo. Ito ang magandang balita. Lahat po makikinabang. DDS ka man, dilaw ka man o pink, walang sinasanto dito sa bagong magandang programa ni Pangulong Marcos Jr. Napababa niya ang 24 kilong bigas. Ito, baboy naman, mga bes. Kung anong ginawa niya, solusyon na ginawa niya, kung paano napababa ang 24 kilong bigas, ganun din po sa baboy. Kaya abangan po natin yan. Kasi ipapatupad yan this coming July, mga bes. Marami magtataas ng kilay. That time nga sa 24 kilong bigas, kahit yung mga yung mga bihasang mga political analyst, ina-underestimate ang Pangulo. Minamaliit nila. Sabi hindi kaya. Ngayon at nakaya na ipababa ang bigas, nasupalpal sila. Sinampal sila sa katotohanan. Sabi ko, ang Pangulo tahimik, pero ang galaw niyan mapanganib. Bakit nasabi ko ito? Ito po ang bagong magandang balita sa inyong lahat. Sa atin lahat, guys. Ipababa ang kilo ng baboy. Paano ba ang gagawin ng Pangulo? Ito guys panoorin nyo po itong balita ng DWIC. Kasi sa July ay ipapatupad yang bagong programa ni Pangulong Marcos Jr. Nako po!
Dahil magtataas ng kilay. Guys, talagang wala na. Kung may magic lang ako, mga kababayan, gagawin ko talaga 20 years ang termino nito. Bakit? Sigurado, mamamayagpag ang Pilipinas sa buong mundo. Yung mga OFW, uuwi yan for sure. Sa galing ng Pangulo. So, dahil dito, para kompleto detalyado, guys, abangan po natin itong bagong balita, no? At magandang programa ni Pangulong Marcos Jr. Another big achievement na naman ng Marcos administration na hindi mo akalain na mangyayari, mga beswa. O, ito, paano ba paraan para mapababa ang kilo ng baboy? Ito, panoorin nyo, mga bes, at abangan po natin ang announcement ng DA. Tungkol dito sa mga darating na mga araw. Para kompleto detalyado, panoorin nyo po ang balita ng DWIC. Good news tayo lagi. Eto na. Maximum suggested retail price sa baboy. Planong ibalik ayon sa Department of Agriculture. Naritong news scoop ni Gia Rafael. Target ng Department of Agriculture na ibalik ang maximum suggested retail price sa karne ng baboy sa halagang 60 pesos hanggang 120 pesos sa katapusan ng Hulyo o unang linggo ng Agosto. Ito'y bilang bahagi ng kanilang hakbang upang ma-stabilize ang presyo ng nasabing produkto sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., magsisimula ng bumili ng baboy ang Food Terminal Incorporated mula sa mga farm, pati na rin sa mga slaughterhouse at mga supplier upang direktang maipamahagi ito sa mga retailer. Kasabay nito, ipinag-utos din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawasan ang mga middlemen sa supply chain upang mapababa ang presyo ng retail sa mga palengke. At iyan ang News Scoop. Ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama. So yun mga kababayan, ano po ang masasabi nyo sa magandang balita na yan? Di ba? Di kayo makapaniwala, ano? Yan na naman po si Pangulong Marcos Jr. Kagawa na naman ng history sa Pilipinas. Di ba? Sabi natin, kung ano po yung ginawa niya sa 24 kilong bigas. Siya rin din sa karne ng baboy. Tingnan nyo yung diskarte niya, malamang gagayahin ng mga ibang pinuno yan. Di ba? Sabi sa inyo kakaiba talaga ang kanyang galing, talino, maparaan, madiskarte. Makahirap kasi ito Ang inaalala niya, yung mga hikao sa buhay na talagang kulang ang kanilang mga pera sa kanilang bulsa. Ganyan si PBBM kagaling. Di ba? Yan ang inaalala niya. Nakikita niya kasi dekada na, walang asenso ang bansa, kulilat, bagsak ang ekonomiya ng bansa sa mga nagdaan. No, ito, nakafocus lang yan sa mga sa ekonomiya ng bansa, paano niya palaguin, paano solusyonin ang mga problema, mga hinanaing. Ayan, sa kilo ng baboy, ito, mangyayari yan, for sure. Nakaya niya nga sa 20, yan pa kaya? So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next uploads. Bye 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 and babus. God bless Philippines.